si Romualdez tsaka si Zaldico. O ito, tingnan nyo. Nung ako'y secretary pa, nakaramdam din ako na meron pa rin gustong makialam sa mga bagay na hindi dapat pinakikialaman. Na mahalaga sa bansa natin. Pero meron pa rin gustong makialam at talagang hindi ko na matiis yun. What do you mean? Sino yun? It's too vague. Saldi ko, nakialam siya sa amin eh. Paano nakialam? Basta alam ko, meron siyang kontratang gustong pakialaman sa immigration. Eh hindi talaga ako pumayag. Hindi So, ibig sabihin, DOJ itself knows na nakikialam itong si Zaldico at saka si Martin Romualdez sa mga kontrata ng mga ahensya ng gobyerno. So, nung sinabi ni Inday Sara yung expose niya about Zaldico na pinakikialaman at sinachap-chap yung budget ng Department of Education dahil kukurakutin nila, alam din ng DOJ. Bakit? Kasi nga, tinry din ni Zaldico kay DOJ Secretary yun na since hawak ng DOJ ang Bureau of Immigration, kinukuha ni Zaldico yung kontrata ng e-gates, yung putang inang e-gate na walang silbi, na scan ka ng scan, din na i-scan, pupunta ka pa rin dun sa pila, pupunta ka pa rin dun sa may tao na ng mga passports mo, nagtatatak sa inyo pabalik sa Pilipinas. Ganun. So, alam ni Boying na itong si Zaldico talagang tarantado, talagang magnanakaw, talagang kawatan, nakikialam sa mga hindi naman niya dapat pakialaman. O, kinonfirm nito ni Boying yung sinasabi ni Inday. Ang tanong, ikaw Boying ang ombudsman ngayon, at ombudsman ka na niyang ini-interview ka dyan. O ba't hindi mo pa sinasampahan si Zaldico ng kaso? Ba't hindi mo pa sinasampahan si Romualdez ng kaso? Ikaw na mismo ang nagsabi, personal mong alam na itong si Zaldico nakikialam sa mga kontrata ng gobyerno. Trabaho ng ombudsman yan na kasuhan, imbestigahan yung mga nasa gobyerno na mga kawatan bakit hanggang ngayon ang tinatarget mo EJK, yung extrajudicial killing, EJK, yung salin ni Inday Sara, yung confidential funds. Bakit yun ang tinatarget mo? Personal mo naman palang alam itong kay Zaldico. Tsaka speaking of EJK, putang ina talaga tong mga dilawan tae na to Kala mo may mga moral ascendancy yung mga puta Let's say for example, maraming namatay na mga kriminal nung panahon ni Pangulong Duterte. Tingnan nyo kung gaano na karaming pinatay ng mga Aquino sa Hacienda Luisita. Mga magsasakayan na ipinaglalaban lang nila yung kanilang lupang sakahan na maibalik sa kanila dahil kinuha sa kanila ng hacienda. Na ayon sa batas, kailangan in a specific period of time maibalik na yan doon sa mga tao na totoong may-ari ng mga lupa na yan. Mantakin mo, lupa ng mga tao yan, binabawi lang sa kanila. Alam mong ginawa nila? Pinagbabaril nila, pinagpapatay nila. Nasaan ang human rights dyan? Bakit si Pangulong Duterte nasa ICC? Samantalang ang mga namatay nung panahon niya, sabihin na natin namatay, pinatay o kung ano man, mga kriminal. Itong mga namatay sa Hacienda Luisita, puros mga ordinaryong magsasaka, mahihirap, pinagbabaril, walang kalaban-laban. Bakit walang human rights na mga violation dyan? Bakit walang ICC tungkol dyan? Yan ang talagang human rights violation. Na yung mga tao na mahirap, na nangangailangan, na kinukuha lang naman sa'yo yung kanila, pinagpapatay mo. Samantalang si Pangulong Duterte nasa ICC, ang mga kalaban niya, mga kriminal. Ang mga namatay dahil sa police operation, mga iskalawag na pulis at mga kriminal, mga drug lord, mga drug pusher. Siya nasa ICC, samantalang itong putain ng mga Aquino, mga Liberal Party, nandito pa sa Pilipinas, nagsisinalot pa. Mga salot ang mga hayop na yan
Yun ang dapat yung sagutin. You're talking about extrajudicial killings, but you cannot talk about the Kidapawan massacre. You cannot talk about the Hacienda Luisita massacre. Yung sa Kidapawan, humihingi lang ng bigas yung mga tao dahil wala nang makain, sobrang shortage ng bigas. Nung ginawa, pinagbabaril din. Tangina, yan ang matinding human rights violation. Yan ang dapat na iniimbestigahan mo, Boying. Hindi yung extrajudicial killings. Because again, yung sinasabi ninyong EJK na yan, namatay ang mga yan during police operation. Itong mga namatay na mga magsasaka sa Luisita, they are just trying to get or trying to take yung kanila. Pinagpapatay sila. Yun ang issue dito. Talaga ako pumayag. I was willing to resign. Pag ako hindi na-uphold doon, talagang hindi na ako magtutuloy. Anong gusto niya mangyari? Basta ano yun, sa e-gates yun. Gusto niyang Tinan mo, ombudsman ka. Personal experience mo. Alam mo kung ano yung istorya. Bakit hindi mo sabihin? Bakit hindi mo i-reveal? Kasi pinoprotektahan mo. Nagbanggit ka lang ng pangalan pero pinoprotektahan mo pa rin. For the sake of meron kang name drop na na ginagawa niyong fall guy ngayon, still pinagtatakpan mo pa rin yung mga totoong mga amo. And alam mo na if you talk further, lalabas yung pangalan ni Martin Romualdez, lalabas yung pangalan ni Bongbong eh. Kasi tingnan mo yung sinabi niya dito Sinabi ko sa kanila na kapag ginawa nila yan, ayoko na, aalis na ako. Sinong sinabihan mo ng ganun? Ang sinabihan niya ng ganun, si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos ang naglagay kay Boying sa Department of Justice. So syempre, papasok si Zaldico. Kukuha ng magtatry magnakaw. Ayaw ni Boying. Kanino siya magsusumbong? Sa amo niya. Kay Pangulong Marcos. Sinabi niya kay Pangulong Marcos, hindi ako papayag dyan. Kapag ginawa niya yan, aalis na ako. Kanino ka magsasabi na aalis ka? Kay Zaldico? Hindi. Magsasabi ka na aalis ka dun sa taong naglagay sa'yo. Tinakot mo yung taong naglagay sa'yo na aalis ka kasi kasapakat siya. Diba? Kasapakat siya nito ni Zaldico sa pangangatkong ng pera sa mga ahensya ng gobyerno. Kasi ginawa din ni Inday Sara yan eh. Ang ginawa ni Inday Sara, sinumbong niya rin yan sa amo niya, which is si Bongbong Marcos. Anong ginawa ni Bongbong? Putang ina yan. Pinai-impeach si Inday. Tinanggal siya sa Department of Education. Bakit ito hindi tinanggal sa Department of Justice? Hindi ba? So, ibig sabihin, si Inday Sara, kaya siya tinanggal sa Department of Education or kaya siya umalis sa Department of Education kasi nga, nakita niya involved si Bongbong. Ganito rin dito. The reason why ito si Boying Rimulya nagsabi kay Bongbong Marcos na aalis ako. Hindi, ina-assume ko lang na si Bongbong Marcos yung sinabihan niya pero common sense dictates. Sino ba ang amo ng Department of Justice? Ang presidente. Tingnan niyo yung sinabi niya. Balikan natin. hold on, talagang hindi na ako salti ko. Nakialam siya sa amin eh. Paano nakialam? Basta alam ko, meron siyang kontratang gustong pakialaman sa immigration. Hindi talaga ako pumayag. Hindi talaga ako pumayag. I was willing to resign. Pag ako hindi na-uphold doon, talagang hindi na ako magtutuloy. Anong gusto niya mangyari? Di ba? I was willing to resign. Kung ako hindi na-uphold doon, ibig sabihin, nagkaroon sila ng argumento na kung hindi mo ako pakikinggan at ibibigay pa rin natin sa kanya yung proyekto na yan, tangin na, I'm done. Sinong sinabihan niya nun? Siyempre yung amo niya. Anong ginawa nung amo niya? Sige, wag na yan. Nandiyan pa si Boying eh. Ibig sabihin, hindi na ibigay kay Zaldico yun. Hanap na lang tayo ng iba. Yung hindi papalag. Di ba? So nilaglag dito ni Boying Rimulya yung amo niya. Kasapakat talaga yung amo niya nito ni Zaldico tsaka ni Romualdez. Hindi maglalakas ng loob si Zaldico na gawin niyang mga bagay na yan kung walang utos ng taas. Kasi noong nalaman niya, noong kinukuha yung mga proyekto na yon sa kanya,
Sinabihan niya naalis ako, magre-resign na ako kung itutuloy niyo yan. Oh, so, personal knowledge ni Boying Rimulya na si Zaldico kumukuha ng mga kontrata sa hindi naman niya dapat pakialaman ng mga kontrata. Pero bakit hanggang ngayon hindi niya pa dinidemanda, iniimbestigahan man lang, eto si Zaldico. Kayo na ang bahalang identify. Basta ano yun, sa e-gates yun. Gusto niyang dekwatin yung kontrata na dapat para sa taong bayan. Ano yan, komplikado yan, Luchi, but that kind of impunity has to stop. Kaya nga, talagang sabi ko, gusto ko na lang mag-ombudsman, ayoko na nito. Kasi hanggang dito, napapasok na ako eh. Secretary of Justice na ako, napapasok pa ako. Paano pa Secretary of Justice ka, pinapasok ka. So, ibig sabihin, tangin na may personal knowledge ka, na corrupt ito mga to, putang ina noon pa. Bakit hindi ka Bakit hindi ka nagsampa ng demanda sa kanila? Or bakit hindi mo ine-expose to noon? Bakit ngayon lang? At ngayon na ombudsman ka na, may kapangyarihan ka na to prosecute these people, bakit hindi mo ginagawa? Because hindi yan ang instruction sa'yo. Kaya ka ginawang ombudsman para sa mga Duterte. Para trabahuin yung mga Duterte. Yun ang malaking problema. Kasi ma-expose ka because ang hirap maghanap ng dumi sa isang tao na malinis. Eto, ikaw na mismo ang naglalaglag sa inyong mga sarili na yung grupo na yan pumapasok sa lahat. Kung DOJ nga, tinry pinasok eh. So, ibig sabihin, lahat ng mga ahensya ng gobyerno, pinasok ng mga hudas na ito. Imagine niyo, sabi ko nga sa inyo, the flood control alone, trillion na yung perang nawala sa atin. What more yung mga other projects na pinasok nila, na binaypass nila, na binraso nila, na kinuha nila. Imagine niyo gaano karaming pera ang sinusunog ngayon nito ni Zaldico. Pera nyo gaano karaming pera nyo ang sinusunog niyan sa abroad. Ang tagal-tagal na. Ngayon nyo palang paplanuhin na imbestigahan. Putay na itago na ni Zaldico lahat ng kayamanan niya, na i-transfer na niyan lahat ng mga properties niyan. Wala na yan. Willing na yan hindi umuwi ng Pilipinas. Why? Putang ina. Kahit nasa buong Europe siya, sa buong buhay niya at gumastos siya ng sobra-sobra doon, hindi kayang ubusin yung pera na ninakaw niya dito. Sobrang dami nun. So mamumuhay na to si Pandak ng parang hari sa ibang bansa, habang yung mga kababayan niya rito, putang ina, isang kahig, isang toka pa rin. Lahat kayo mga kasapakat dyan. yung iba? Napapasok. What do you mean? I'm sorry for the terminology. Walang takot eh. Hindi na takot. Bali wala. Basta they do it because they can do it. Yun ang pakiramdam nila. As in, pinapakialaman nila yung na pinapakialaman dapat nila. hands off sila dyan. Yes. Siyempre, pet project natin yan. Mukha ng Pilipinas yan. E-gates yan. Immigration counters natin yan. Mukha ng Pilipinas yan. Ano gusto niya mangyari dapat doon? Gusto niya kanya yung kontrata nung basta pinakikialaman nila in a sense that it was supplier-driven ang ginagawa nila. Pinipilit nilang ilagay in Mga terms tao of nila. reference na sila lang ang papasa sa bidding. Hindi pwede yun eh. sa bidding ng equipment. E-gates. Yung nilalagyan natin ng passport para Yun. Why did they want that? Pera. It's just money. Yes. It's not so they can have more. Alam ni Boying lahat yun. Ba't nila ginagawa yun? Pera! Noon pa DOJ secretary siya. Pero bakit hindi niya sinasampahan ng kaso? Bakit hindi siya nag-case build-up? Bakit ngayon lang siya nagsasalta? Ombudsman na siya ngayon. O bakit hanggang ngayon hindi pa rin kinakasuhan si Zaldico? O dito, sinabi niya na yung ginagawa nilang scam eh. O bakit ang iniimbestigahan mga Duterte? Tayo na kasi Boying, yan ang problema sa'yo eh. Ang tanda mo na eh. Nagka-cancer ka na kamo. Quadruple. 5 beses ka na heart bypass. Putang ina, 5 beses kang na heart bypass. Nagka-leukemia ka pa. Putang ina, hindi ka magdino. Sa isang igla, pwede ka nang mawala sa mundo. Tapos putang ina, hindi ka pa gumawa ng kabutihan. Puro kahayupan pa yung ginagawa mo. Wala ka nang tinapay ka naman, Boying Rimulya. Ayusin mo yung buhay mo. Mamamatay ka na. Konting panahon na lang itatagal mo sa mundo. Puta, mano ba naman na unahin mo naman yung bayan mo, hindi yung pansarili yung interest. Diyos ko, anytime yung mga procedure na ginawa sa'yo, anytime pwedeng mag-snap yan at pwede kang mawala anytime sa tindi pala ng health problems mo. So dapat, ang ginagawa mo habang
may pinahiram sa yung si Satanas na si Satanas, walang Diyos to eh. Yung pinahiram sa ni Satanas na buhay, dapat ginagamit mo na sa kabutihan, sa bagay. Putang ina, kung si Satanas nga naman nagpahiram sa iyo ng buhay, talaga naman puro demonyohan ang gagawin mo habang buhay ka, hindi ba? Baka yun ang kontrata nila ni Satanas. Bigyan mo pa ako ng mas mahabang buhay para putang ina lahat ng mga gawaing makademonyo sa mundo gagawin ko habang buhay ako. Baka yun yung deal nila. Kaya hanggang ngayon hindi pa kinukuha ni Satanas to. Meron silang kliyente siguro pero siguro silang kickback. Hindi ko na tinatanong yon. Basta nakita ko, gusto nilang pakialaman yun. Really? Okay, so you couldn't do anything as Secretary of Justice? Basta nagsawa na ako. Sabi ko, hindi na pwede. Ang bobo, di ba? Wala kang nagawa at wala kang magagawa bilang isang Secretary of Justice. Alam mong sagot niya, basta nagsawa na ako. Ayoko na sa DOJ. Dito na ako sa Ombudsman. Pokin ng inang accountability yan. Tinan mo, ganyan ang klase ng utak, mindset ng mga putang ina nasa ahensya ng gobyerno. Kasi mangmang ang mga Pilipino at ginagawa nilang mangmang ang Pilipino, pinapanatili nilang mangmang ang mga Pilipino para putang ina, itong mga ganitong klase ng mga sagot, tanggapin natin, lunukin na lang natin dahil pukin ng ina, sanay tayo sa hirap, sanay tayo sa pagdurusa. Putang ina, dapat mali. Dapat singilin natin si Boying Rimulya na wala siyang ginawa, the mere fact na right sa pagmumukha niya, tinatry ni Zaldico na mangulimbat ng pera. And bilang isang DOJ, tanong ni Lucci dito, bilang isang DOJ, you didn't do anything or can't you do something about it? Basta, ayoko na. Umalis na ako doon. Nag-ombudsman na. Puta, yun ang sagot niya. Hindi siya... So, ang gusto ko marinig sana ng sagot dito is, hindi. Kasi, sasanampahan ko naman ng demanda eh. Or sasampahan ko sana sila ng demanda eh. Kaya lang, palagay ko, mas magiging effective kung ako ang ombudsman at ako dito sa ombudsman ko sila iimbestigan at ihahabla lahat. Di ba kung ganun sana, di maganda eh. Kaya lang hindi. Wala na. Basta umalis na ako. Ayoko na dun. Dito na ako eh. Tanginan yan. Kaya yung ginagawa ang Pilipinas, ginagawa nilang parang playground nila. Sa akin to. Kasi I go to work every day. Tinataya ko buhay ko araw-araw. Sabay yun ang gagawin nyo sa akin. Hindi pwede sa akin yan. And so now that you're ombudsman, are you in a better place to do that? I think so. How? What can the ombudsman do that the Secretary of Justice cannot? Punish erring officials. Investigate them. File cases against them. Prosecute them. Put them in jail. The Secretary of Justice cannot do that. They can only prosecute. They can only do that against private persons, except for crimes committed by police officers that are chargeable to us, that we prosecute ourselves. Sabihin ng iba, paano namin malalaman na hindi mo naman tatargetin ng mga political enemies mo? I'm beyond that. Kuchi. Ano na to eh? I think that's too cynical. I think that's lack of respect for what I am and what I've been. I think that's a totally... Gago, wala man respeto talaga sa tao, boy. Tangina. Don't speak about respect because you're not even in the avenue of being of a person that should be respected. Hindi dapat ina-accord sa iyo yung respect because basura ka na tao. Demonyo ka. Sa totoo lang, Boying Rimulya. Wala kang magandang legacy ang naiwan dito sa iyong pagiging taong gobyerno. Wala talaga. So in terms of respect, ang respect hindi yan hinihingi and respect begets respect. Ang respeto, Boying Rimulya, kusang ibinibigay yan. And if yung gawain mo malasatanas, malademonyo, malahayop, don't expect that people should and will respect you. Out of this world remark. I take offense on that. Well, my apologies. I really take offense because it's But that's not the right. perception. Yeah, but it's not right. Hindi kasi maaalis nga yung, siguro yun na nga, babalik. Talaga hindi maaalis yan kasi nga, ang agenda ng politika ng ibang tao hindi naman titigil eh. So I don't have to explain myself. I just do what I do. Hindi ko na kailangan paliwanag yung tingin ko tama para sa bansa. Kung kailangan ko paliwanag yung araw-araw, hindi ko na magagawa trabaho ko. Okay, so with the e-gates, you think you can do something about what Zaldico was doing? Ano na ngayon? Maandar na ngayon. Meron na, nung nawala sila sa picture, meron na. Ang nangyari dyan, Nuna Corporation was the one that purchased the e-gate. Ngayon tuloy-tuloy na. So natalo siya sa bidding? Hindi na nakapasok. Hindi na namin binid yan. Nag-volunteer na lang ang Nuna na sila na lang bumili ng e-gate. Kaya lang kailangan namin ayusin yung system para talagang kompleto sa passenger information, tsaka etc. All the Baka naman ikaw kumita. Kaya ayaw mo ibigay kay Zaldico, baka ikaw naman yung may hawak ng kontrata dyan. Tatanong lang ako
all the tawag dito, biometric features that it contains. Okay, so now, you're seeing his involvement again. Sabihin na lang natin, pakikialam na naman niya. Oo, doon ako nagalit na talaga. Sabi ko, ayoko na, hindi na pwede to. Kaya nag-apply ako ng ombudsman. Mga June yun eh. Hindi pa lumalabas ang speech ng presidente. Sa mahiya naman kayo. Sinabi ko na gusto ko na mag-ombudsman. So are you intent on catching the thieves in this flood control Well, project? this is already legacy setting. I do not even mistake me for a politician who just wants pogi points. This is out of this world because what we do here is we just go to work every day to catch the bad guys and you make really real enemies here. It's not very enjoyable, but we have to do it. But what if it goes far, far above Zaldico? Are you ready? Basta the evidence is there. Wala naman akong ano eh. Basta the evidence is there. If it stares you in the face, can you say it's not true? Hindi naman ganun eh. Evidence is evidence. Kaya nga, I think that the political angle is getting too much. Yes. I think they're just too afraid that they have their own skeletons that they're trying to guard against. Baka lumabas. Meron lang naman yun eh. Nung ako Ayaw, no, hindi ba? O tayo na, hindi talaga nito ni Boying. Pero, yari siya dito kasi binisto niya talaga si Bongbong dito na wala talagang ginawa si Bongbong Marcos noong sinabi ni Inday Sara sa kanya that congressman, itong dalawang si Zaldico at si Romualdez, nung may gusto silang gawin sa pera or pakialaman sa gobyerno, walang ginawa si Bongbong. Same goes with Boying. Sinabi din ni Boying kay Bongbong. And if itutuloy niyo yan, aalis ako. Di ba? Hindi umalis si Boying. Ibig sabihin, hindi natuloy yan. Ibig sabihin, alam ni Bongbong Marcos yung katarantaduhang ginagawa nila Zaldico. And may ginawa ba siya about it? Wala siyang ginawa about it. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap